Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hindi bababa sa 15 bahay ang nasunog sa Nia Road sa Quezon City kanina pong madaling araw. Hinala ng ilang residente, sinadya ang sunog. Mga kapuso, ingat po tayo sa sunog lalo ngayong napakainit ng panahon. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nagbayanihan din ang mga residente sa pagsasalba ng mga personal na gamit at mga paninda. Ang ibang bumbero gumamit na rin ng hagdan at pumeso sa mga bubong para malapit ang mga pagbuga ng tubig. Halos 30 minuto na po nakakalipas nang sumiklab yung sunog dito sa residential area pero patuloy pa rin po itong inaapula ng mga bumbero. Gumapang na rin po kasi yung apoy sa loob ng mga eskinita. Si Rosie hindi lang bahay ang natupok, maging ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ang senior citizen na si Luz Viminda, iilang gamit lang ang naisalba. Nakita namin, malaki na yung apoy. Pagpasok namin, di na kami makapasok nga. Ay, takbo na lang ng mga bata, yung ito nga, saka yung mga damit. Habang si Roldan sinubukan pang apulahin ng apoy sa kanilang bahay, pero hindi kinaya. Biglang sumiklab hindi na namin naagapan Kinuha ko na lang yung urn ng kapatid ko tapos lumabas na kami tsaka nilabas ko yung father ko, dalawa lang kami dyan. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 15 bahay ang natupok. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Inimbestigahan din ang sanhi ng apoy. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog nung nakaraan. Pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Kamakailan binigyan daw sila ng hanggang May 30 ng local government para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinapalis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga kasana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na lang kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Oh. Tapos kailangan pa ganyan din kami. Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Nagkaroon ng araw ng 2 pulong ang mga residente sa Quezon City Government kung saan sila ililipat. Hindi naman siguro, wala naman nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal na nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagkasunog din sa Santa Cruz sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng barangay, nasa 600 pamilya ang nasunugan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ay my gosh! Hala! Sobrang lakas! Ayan guys, so ang daming bombero. Kuha sa videong ito ang naglalagablab na apoy sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Agad itong itinaas sa unang alarma. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot ito ng ika-4 na alarma bago mag 4:00 kanina. Ibig sabihin, hindi bababa sa 16 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Hindi pa rin yung apoy, mas lalong lumakas. Grabe, kawawa naman sila. Kawawa yung mga nasunugan. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil masisikip ang daan. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Umabot sa mahigit 120 ang fire trucks ng BFP at fire volunteers na rumisponde sa sunog. Marami sa mga apektadong residente walang naisalbang gamit.
Ilan sa mga nasunugan ay nananatili ngayon sa Santa Cruz de Magdalena Chapel. Ang iba nasa San Jose de Trozo Church. Kasama ng ilan sa mga lumikas ang mga alaga nilang hayop. Ang 62 anyos na si Lola Lilia, muntik pa raw hindi makalabas ng kanilang bahay. Masyadong mausok, saka malakas. Nahilo akong bigla, saka malakas pa akong nervous ko hanggang ngayon. Yan, di ko basta maalis. Nanginginig pa nga ang tuhod ko, saka yung dibdib ko dito. Nagdasal po ako ng malakas na sana po matigil na. Ang 70 anyos naman na si Lola Erlinda, ginising at tinulungan na lang daw ng kanyang asawa para makalikas. Natutulog na po ako. Nagising ako sa sumigaw na, labas kayo, labas kayo. Yun ang pagkasabi po. Sa taranta ko, kung ano na lang yung pwedeng nabitbit na nakayanan po. Mainit na yung nadaanan namin. Napakahirap yung dinanas namin. First time po na nanginginig. Lahat na ng na tupok na daw po. Inabot po doon, ma'am. Wala na natira. Yung sa pag-penetrate naman kasi, dahil informal settler siya, medyo nahirapan po tayo. Tapos nakapaligid, ospital, eskwelahan. Yung port alarm na naman natin, ma'am, pinangunahan lang kasi natin para hindi madamay yung school. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Sa mga mamimili po riyan, ihanda na ang bulsa dahil posible raw tumaas ang presyo ng lokal na bigas pagdating po ng Setyembre. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas kasi ang presyo ng pataba o fertilizer dulot ng gyera sa Middle East. Mula sa dating 1,650 pesos, nasa 3,000 pesos na ang presyo niyan kada sako. Sa tansya ng kagawaran, posibleng sumampa sa 62 pesos ang kada kilo ng local rice mula sa average price nito ngayon na 50 pesos kada kilo. Sa ilang palengke po sa Metro Manila, 52 pesos hanggang 62 pesos na ang kada kilo ngayon ng premium local rice. 45 hanggang 57 pesos per kilo ang well-milled at nasa 35 hanggang 55 pesos naman ang regular milled. Para mapigilang sumipa ang presyo ng bigas, pinag-aaralan po ng DA ang rice blend o paghahalo ng local rice sa imported rice o di kay ihahalo ang local rice sa puting mais. Magbibigay rin daw ang pamahalaan ng subsidiya at pataba sa mga magsasaka. Kahit sa gitna ng mainit na panahon, posible pa rin ang thunderstorms. Sa Bauco Mountain Province, nakaranas ng pag-ulan na may kasamang yelo. Nasira ang ilang pananim gaya ng carrots at patatas dahil sa mga nagbagsakang butil ng yelo na sinlaki ng holen. Inaalam na ng local government ang lawak at halaga ng pinsala dahil sa hailstorm. Ngayong Huwebes, mainit at malinsangang panahon muli ang asahan dahil sa easterlies ayon sa Pag-asa. Sa kabila niyan, may tsansa rin ng ulan sa ilang lugar. May light to moderate rain sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posibleng pumalo sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City at Aborlan, Palawan. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City, Dagupan, Pangasinan, Olongapo City, Dumangas, Iloilo at sa Giwan, Eastern Samar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index naman sa Lawag, Ilocos Norte at 13 iba pang lugar. 40 degrees Celsius naman dito sa Quezon City at 16 na iba pang mga lugar. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay matapos tumagilid ang sinasakyan niyang utility van sa Mangaldan, Pangasinan. Huli cam sa CCTV nitong Martes ang utility van na pagyewang-gewang ang takbo sa Barangay Salay. Hanggang sa tumagilid po ito at tumama sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Muntik pa nitong mahagip ang babaeng nagbabantay sa tindahan. Dinala sa ospital ang 3 sakay ng van. Nasawi kalaunan ng isa sa kanila. Ayon sa pulisya, pumutok ang gulong ng van kaya nawala ng kontrol ang driver. Patuloy ang investigasyon. Arestado ang isang lalaking nagnakaw umano ng nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Nakunan sa CCTV ang isang lalaki habang nakasakay sa motorsiklo sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Ang mga dinaanan niyang kalsada, papalabas sa Uyo Road. Ayon sa pulisya, hindi pagmamayari ng lalaki ang minamaneho niyang motor. Tinangay raw niya ito habang nakaparada sa labas ng isang kainan sa Visayas Avenue. Bumili lang daw saglit noon ng babaeng may-ari ng motorsiklo. Naiwan niya unfortunately yung
susi ng kanyang motor na nakasusunod sa ignition ng motor. So after niyang kumain, paglabas niya, napansin niyang wala na yung motor niya. So dali-dali siya nag-report po sa pulisya. Ang makakuha ng CCTV naging susi para matunto ng pulisya ang sospek. Sa ikinasang follow-up operation, naaresto sa Fairview ang 32 anyos sa sospek. Nabawi sa kanya motorsiklo ng biktima. Nasundan po itong suspect natin na siya yung may hawak, siya yung may tangan ng motor at hanggang kung saan doon siya nag-park, nasundan po ng operatiba natin. So base po din doon sa investigation natin kung ano po yung suot ng mismong suspect natin saka yung mismong plate number na inireport po ng mismong may-ari. Nakakulong ngayon ang sospek sa Holy Spirit Police Station. Sinampahan na siya ng reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Nakita sa CCTV ako yung nag-drive. Pero yung sa pagkuha, hindi ako yung kumuha yun. Pinasakin lang yung motor. Paalala naman ng pulisya sa mga may-ari ng motorsiklo para maiwasan ang ganitong krimen. I-check ho natin na mabuti kung naiwan ba natin yung susi, kung nakalak na ba yung motor natin, at kung maaari po, i-park natin doon sa maraming tao, kung saan doon sa maliliwanag na lugar, kung maaari din po doon sa may mga gwardya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Webes latest mga mare at pare, isang buwan bago ang Sparkle Run 2026. Looking forward na sa event sina Sparkle Stars Tala Gatchalian at Gio Mana. Present ang dalawa sa Sparkle Run Clinic sa Intramuros sa Maynila kagabi. Nag-join sila sa warm-up bago tumakbo. Nag-drills and exercises din. May pasilip na rin sa Sparkle Run finisher medals. Mga kapuso, magpa-register na sa Sparkle Run 2026. Sa May 30 na yan at sa Quirino Grandstand ang starting line. I'm looking forward to seeing myself at the end of the run. Just having fun muna. Since may liga akong tumakbo, I think after this run, talagang maging focus na ako for running and walking talaga. Samantala, kaugnay po sa posibleng pagtaas ng presyo ng lokal na bigas ng hanggang mahigit 60 piso kada kilo, kausapin po natin si Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Good morning to everybody. Yes, Secretary, maaari ho bang malaman ano ho ang naging dahilan kung bakit tila daw hindi napigilan itong pagtaas ng presyo ng fertilizer? Sa ngayon, hindi pa naman dapat tumaas. Ang tataas dapat yan or sa next harvest season. This harvest season kasi mura pa yung nagamit na fertilizer. Ang main issue dyan is yung fertilizer, yung tinatawag na urea. Dating 1,650 lang yan bawat sako. Ngayon, naabot na ng 3,000 pesos bawat sako. So, yan yung pinakamalaking gasto sa pagtanim ng palay at of course, nagiging bigas. Of course, meron din na effect yung fuel, yung pagtaas ng fuel dahil yung paggamit ng traktora, harvester, yung mga truck, at iba-iba pang mga machineries, pati mga diesel-powered water pumps, tumaas yung crudo at gasolina. So overall, nakaka-affect ko lahat yan kung pagkukumpul-kumpulin natin. I see. At gaano po ba kalaki yung budget na hinihingi po natin para sa subsidiya at pataba para po sa mga magsasaka? Yung additional budget, meron kaming budget na kontrata na namin yun. Since tumaas for the next planting season, nagsusupplemental kami ang 6 billion pa sa ating national government para mapunuan ito, para maibigay namin yung same number of fertilizer sa ating mga RSDSA registered farmers. At bukod po dun sa tulong nyo sa mga magsasaka, ano pa po bang hakbang ang ginagawa po ng DA para mapaghandaan yung effect naman ng mahal na bigas, pati na rin ho itong napipintong El Nino? Yung sa mahal na bigas, meron kaming programa ngayon na the use of alternative or fertilizers, yung mga soil conditioner, soil ameliorants, saka mga biofertilizer na di hamak na mas mura, para magkaroon ng savings yung ating mga
farmers at hopefully kung talagang ma-adapt ito at gamitin ng ating mga magsasaka, may chance na hindi umabot sa 60 pesos yung bigas kung gumamit tayo ng alternative fertilization protocols. So, I see. tungkol naman sa El Nino, talagang issue yan, ano? So we really need to but bottom line, kailangan pa rin natin magtanim at kung maayos naman yung presyo, hindi lang malugi ang ating farmers, tingin ko okay naman tayo sana sa supply. Isang mas mahirap din na sitwasyon yan. Naigiwid niya, no, para doon sa timing ng pagpalabas ng tubig. Fortunately, ang mga levels ng ating mga dams at mga water impounding is medyo healthy pa naman. So ang medyo may issue tayo sa mga rain-fed areas, no? But of course, baka tayo yung hindi masyadong mataniman ng palay na rain-fed areas, baka yung mga magtanim na lang tayo ng corn or other plants na mas kaya para makakatulong din yun the overall food security or food production ng ating bansa. But Secretary, can we be assured po dun sa supply po ng bigas ngayon ay magiging sapat? At ano po ang plano nyo, no, na palawakin pa ba yung bentahan ng 20 pesos kaya na bigas? Well, yung sa 20 peso na bigas, yan ang pinaka-importanting ini-expand namin ngayon dahil nga sa sitwasyon sa krisis na to, talagang hirap ang lahat tayo, no? At kaya i-roll out namin. Dating may 900 outlets kami, ang target namin i-double kaagad yun to 1,800 outlets. Sa mga outlet nga existing natin, actually nag-times 3 na yung bentahan natin dun. We're extending opening hours, putting more salespeople. Kasi may mga linya na sinusubukan natin mabawasan yung linya. So, yun ang mga ginagawa natin. Okay, ano ho yung posisyon ninyo, no, doon sa panawagan ng environmental group na Philippine Movement for Climate Justice na magdeklara na ho ang pamahalaan ng National Climate Emergency dahil nga po dito sa lumalalang epekto ng tagtuyot sa bansa? Well, it's an idea, no, na tingin ko na pwedeng i-trigger at the right time, no. So technically we in general agree naman with that, but maybe ngayon hindi pa, pero papunta na siguro nun tayo ron. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you very much for having me. Thank you. Salamat po. Ayan po naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na labag sa konstitusyon ang naging takbo ng impeachment proceedings sa House Justice Committee. Yan ay matapos makapagdesisyon ng komite na may probable cause ang dalawang reklamo laban sa bise. Narito ang aking report. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Zabalya complaint, please raise your right hand. Unanimous ang desisyon ng 53 miyembro ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The existence of probable cause has been declared with respect to both the Zabalya complaint and the Cabrera complaint. Bago magbotohan ng komite, iminungkahi ng ilang kongresista na ipagpaliban muna ang pagboto at bigyan ng Vice Presidente ng isa pang hearing day para sagutin ang mga reklamo. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin? I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, to extend by one additional hearing date. Hindi po ito, Madam Chair, para pabain ang ating proseso. I would tend to agree with our colleague, out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Bagay na pinalaga ng ilan pang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig. Sapat na ang ebidensya. We have given so many chances, pero wali. Consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause. Nakita na natin lahat. Sa huli, iniatras ang mungkahi na magbibigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Sabi ng dalawang endorser ng Zabalya at Cabrera impeachment complaint, higit pa sa probable cause o sapat na batayan ang kanilang nakita
para ituloy sa paglilitis sa mga reklamo laban sa bise. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Inaprubahan din ang mosyon na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption and other high crimes ang grounds for impeachment na nakalatag sa dalawang impeachment complaints. Kaugnay ito ng hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang hindi umano tamang deklarasyon sa kanyang salin, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. Nakataktang aprubahan ng komite ang naturang report sa susunod nilang pagdinig sa May 4. Ipadadala ito sa plenaryo sa lahat ng miyembro ng Kamara at maging kay Vice President Duterte. May kalakip na resolusyon ng committee report na pagbobotohan ng plenaryo. Kailangang aprubahan ng resolusyon sa botong 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte ng Kamara at matransmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Ang defense team ni Vice President Duterte sinasabing inaasahan na ang resulta ng botohan. Nanindigan silang taliwas sa disenyo ng konstitusyon ang itinakbo ng proceedings. Sa halip na ilimita ang pagtalakay sa mga verified complaint at kanilang mga attachment, pinalawak ang proseso sa mga usaping nararapat talakayin sa ganap na paglilitis. Gaya ng mga naunang pagdinig, hindi humarap ang Vice Presidente sa Justice Committee. Ayon sa Office of the Vice President, nagtungo ang Vice sa exhibit tungkol sa mga Vice President ng Pilipinas sa Laguna. Alegasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte may tumatawag sa mga Chief of Staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw nilang mawalan ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansaan niya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang House Committee on Justice. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News. Itinanggi ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro na may tumawag sa kanya para paboran ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang alegasyon ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte na may mga nagtatawag umano sa mga Chief of Staff ng mga mambabatas para paboran ang impeachment laban sa kanyang kapatid. Kung hindi pumabor, tatanggalin daw ang buong budget ng distrito. Sabi ni Luistro sa panayam ng unang balita sa unang hirit, wala ring tumawag sa kanyang Chief of Staff kaugnay nito. Anya, walang kinilingan na panig ang komite at ang pinanigan nila ay ang proseso. Naging impartial at independent din daw sa pagganap sa kanilang tungkulin bilang mga investigador. Ayon pa kay Luistro, inasahan na niya ang anyay pag-atake ng kampo ng bise sa impeachment hearings ng House Justice Committee. Reaksyon niya yan sa sinabi ng defense team ng bise na labag sa konstitusyon ang naging takbo ng mga pagdinig. Can always say that. They can always attack the constitutionality of the proceedings before the Justice Committee. As a matter of fact, we anticipated that since day one of our proceeding. Ang stand ng committee, so long as there is no TRO, so long as there is no injunction, our constitutional duty is to proceed with this impeachment process. Naghihintay para umabante ang mga sasakyan yan sa intersection sa Wano Avenue sa Mandaue, Cebu. Pagka-green ng stoplight, biglang dumiretso ang isang pickup at nabangga ang dalawang motorsiklo sa unahan. Tumilapon ng mga rider at angkas nito. Nang makatayo, tinulungan nila ang isang biktima na pumailalim sa pick-up. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima. Naghihintay pa ang traffic police sa desisyon ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa driver ng pick-up. Walang pahayag ang driver.
May leads na raw ang National Bureau of Investigation tungkol sa umunoy kinausap na hitman ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan sa banta ng bise noong November 2024 na ipapapatay niya ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker kapag pinatay siya. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ipinalabas sa impeachment hearing ng House Justice Committee ang videong ito ni Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May tuturing daw na inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente ayon sa National Bureau of Investigation. Based on the investigation conducted by the NBI, complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing din daw na grave threats ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Nakitaan din daw ito ng NBI ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si Vice President Duterte. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin daw sa iniimbestigahan ng NBI ang iba pang pahayag ng Vice Presidente, maging ni Davao City Mayor Baste Duterte. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para imbestigahan ang lahat ng ito. Tinalakay rin sa pagdinig ng selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng bise at kanyang asawa na isinumite sa komite ng Bureau of Internal Revenue. Pinagbutohan kung bubuksan ito, pero sa huli, The motion to open the box is hereby denied. So ruled. 38 miyembro ng komite ang nag-no habang 6 naman ang nag-yes. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Dapat pong mabuksan ang box na yan
Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Pero giit na mga ayaw pabuksan ang kahon, kahit may kapangyarihan man ang komite na gawin ito, kailangan pa raw ba? The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. May nagsabi ring magpreno muna, baka gamitin ulit ito laban sa kanila. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. Naghain ng reklamo si Second Gentleman Mans Carpio dahil sa paglalabas ng kanilang financial transactions sa impeachment hearing. Nagpasa ang House Committee on Justice ng manifestation of support para sa mga kinasuhang kongresista kasama si Justice Committee Chair Jervil Luistro. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Pinatunayan lang daw ng impeachment hearing kahapon laban kay Vice President Sara Duterte na isa itong fishing expedition ayon sa abogado ng bise. Sa pagdinig ng House Justice Committee, sinabi ng NBI na maituturing na inciting to sedition ang mga pahayag noon ng bise kaugnay sa planong pagpapapatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung patayin daw ang Vice President. Ayon sa kampo ni VP Duterte, pinili ang mga magiging ebidensya at binaliwala ang konteksto. Ginawa raw katotohanan ng opinyon lang at ang anilay panguhula ay iprinisenta bilang resulta ng investigasyon. Hindi raw ito pundasyon para matukoy na may probable cause ang impeachment complaints. Anila, masasagot na sa tamang forum ang mga alegasyon ngayon tapos na mga pagdinig ng House Justice Committee. Doon daw inaasang marerespeto na ang pagsunod sa batas at susuportahan ng ebidensya ang paghatol. Kaugnay sa itinakbo ng House Justice Committee hearing kahapon, kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue, makakausap natin ang isa sa mga endorser ng impeachment complaint na si ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at kay Connie at sa mga nanonood at nakikinig sa programa niyo ngayon. Opo, ano pong reaksyon nyo sa naging takbo ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay VP Duterte? Siyempre, we are pleased. Masaya po tayo. Dun sa naging resulta, nakita nyo naman, yun ay unanimous vote ng mga members ng Justice Committee, not a single dissent. So, magandang indikasyon po yan na pagdating po sa plenary ay makukuha rin po yung required number of votes, which is 1/3 of the members of the House. Mm-hmm. So, malinaw naman po na dahil nga unanimous at kumbinsido po sila na talagang may probable cause dyan sa mga usapin ng mga grounds na yan for impeachment. Kayo rin po yung nagmungkahi na i-consolidate na yung dalawang impeachment complaints sa kahapon. Ano pong inasahan nyo pag ginawa ngayon at nagawa na ito? Mas maganda siyempre na nakakonsolidate kasi in the first place, halos magkakapareho lang naman yung mga grounds at halos magkakapareho lang naman yung mga ebidensya, yung mga basehan. So pag consolidated, maski yung articles of yung pagiging instead of two different sets of articles of impeachment, isa na lang.
para mas comprehensive, para mas malinaw, para mas ma-appreciate. Kaysa, as I said, kaysa naman magkahiwalay pa yung mga articles of impeachment na halos pareho lang naman. Para isa lang na set of articles of impeachment ang ikukonsidera, ang i-deliberate pagdating sa House plenary. Naglabas po ng pahayag ngayong umaga ang abogado ni Vice President Duterte kaugnay sa ipinupukol na grave threats at inciting to sedition sa bise. Sabi po ng abogado niya, curated, even spliced ang ebidensya at ignore din daw yung context. Ano pong masasabi niyo rito? Hindi ko alam kung saan nila saan nanggaling yung mga ganyan na mga komento. Anong curated? Pinakita yung video mismo, na authenticated video. Anong splice? Ang pag sinasabi kasing splice, parang meron kang pinapalitan ng mga parte o parang inaano mo na, minamanipulate mo na yung video. Siyempre, papakita lang yung relevant. Ano ba yung relevant doon sa video na yan? Yung pagmumura, yung pagbabanta. Yun ang mga relevant kasi yun ang akusasyon. Yun ang ground na nakalagay doon sa dalawang complaint. So wala akong katuturan yung mga ganyang sinasabi na conclusion lang daw. Nandyan mismo, kitang-kita natin. Dinig na dinig natin yung mga pinagsasasabi doon sa pagbanta ni VP Sara mismo sa Pangulo, First Lady at the former Speaker of the House. Tapos ang sinasabi naman na fishing expedition, meron din silang sinasabi na fishing expedition na naman daw ito. Alam mo, bukang bibig na nila yung fishing expedition na yan Yan na lang ang ginagamit nilang naratibo para pagtakpan ang kaduwagan ni VP Sara na hindi humarap at hindi humaharap sa impeachment proceedings at magpaliwanag sa mga alegasyon ng pananagutan laban sa kanya. The impeachment proceeding is the proper forum. Ginagawa lang nilang mga press releases or press statements katulad yan o yung mga pa-press con lang. And kung respect of law lang din namin naman ang pag-uusapan natin, sila ang hindi gumagalang sa ating konstitusyon. Congresswoman, hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment. Ang sinasabi niyo po at most pagdating dun sa video, pinaikli lang yung video para makuha yung relevant lang ng information. Pero hindi ba mas maganda kung isinama yung mga tanong nung mga nasa press con para mas magkaroon ng konteksto kung bakit sinabi yon ng Vice Presidente? Well, kailangan pa ba ng konteksto na malinaw naman na yun ay pagbabanta? That was a threat. At saka yung pag-meltdown. Para lang, for emphasis. And the prerogative naman yun, karapatan naman yun, choice naman yan, nung nag-prepare ng mga video na yan, na yun ang mga ipakita kasi yun talaga ang pinaka-relevant. And yung context is malinaw naman yung context. Na kailangan pa bang sabihin yun? Yung context is that nandun siya sa online press con na yan at nanggagalaiti siya dahil sa pag-detain ng kanyang chief of staff, si Attorney Sadaika. So, ang context is galit na galit siya, umuusok yung kanyang mukha, yung talagang gigil na gigil siya. Ang pinapakita dito, tamang asal ba yan? Na nag-threaten ka. That is an assassination plot. That is a threat to assassinate. Hindi ka makakakita niyan sa buong mundo. Yung mismong Vice President openly and publicly threatening the highest official of the land. So yun ang konteksto, pinapakita yung karakter ng Vice President na karapat-dapat pa ba na manatili sa ganyang mataas na posisyon. That is certainly a high crime and a betrayal of public trust. In any case, yung mga puna ng abogado, pwede naman itong ma-address doon po sa mismong impeachment complaint. Sabi naman po ni Representative Pulong Duterte, may nagtatawag daw sa mga chief of staff ng mga mamabatas para pumabor sa impeachment laban sa kanyang kapatitang pondo ng kanilang distrito. Ano pong masasabi niyo rito? Malaki naman pong insulto yan doon sa mga bumoto. As I said, nakita po natin, unanimous. Malaking insulto po yan na parang merong incentive na para
makaboto in favor of finding of probable cause, yung pagtatawag na parang may undue influence. I don't think that's true. Ako, wala naman akong natanggap na tawag. So you can ask if, and I don't think totoo po yan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Have a good day. Yan po si House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Pasintabi po sa susunod na balita, hinukay ng isang lalaki mula sa libingan ng katawan ng namatay niyang kapatid at dinala ito sa isang bangko sa Odisha, India. Pabalik-balik na raw kasi sa bangko ang lalaki dahil sinusubukan niyang i-access ang bank account ng kapatid niyang pumanaw sa sakit noong Enero. Para ma-withdraw ang mahigit 19,000 rupees o katumbas ng mahigit 12,000 pesos na laman ng account, inihingan siya ng mga kaukulang dokumento gaya ng death certificate. Hindi naintindihan ng lalaki ang proseso kaya hinukay niya ang katawan ng kanyang kapatid at ipinisinta sa bangko bilang tugon sa hinihinging proof of death. Ayon sa Indian authorities, miyembro ng isang tribu ang lalaki at illiterate umano sa mga proseso ng bangko. Bigo rin daw ang bank officials na maipaliwanag ng maayos ang proseso sa lalaki. Tinulungan ng mga otoridad ang lalaki at tiniyak na makukuha niya ang pera mula sa bangko. Nakumpirma rin siya na lang ang tanging surviving claimant ng bank account. Nailibing na ulit ang bangkay ng kanyang kapatid. Ibinasura ng Supreme Court on Bank ang isang petisyon na nagsabing dapat ay immediately na nag-convene ang Senate Impeachment Court para litisin si Vice President Sara Duterte noong 2025. 1401 ang boto ng mga hukom sa pagbasura ng petisyon. Anila, moot o hindi na dapat pagdesisyonan ang petisyon dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema para i-nullify o ipawalang bisa ang impeachment proceedings noong 2025 laban sa bise. Gayunpaman, tinalakay ng SC ang usapin tungkol sa kahulugan ng salitang forthwith na naging sentro ng debate noon sa impeachment ng bise. Hindi raw ito nangangahulugang agad-agad, kundi within a reasonable time na depende ang haba sa sitwasyon ng bawat kaso. Sa ilalim ng konstitusyon, may itinakda raw na bilang ng sesyon o session days para kumilos ang Kamara sa isang impeachment complaint. Kaiba raw yan sa Senado na walang time frame kung kailan sisimula ng isang impeachment trial. Nasa desisyon na raw ng Senado kung kailan babalangkas ng Senate Impeachment Court pero dapat pa rin nilang iwasan ang undue delay. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, may all-member caucus ang mga senador ngayong araw para talakayin ang paghahanda nila sa posibleng impeachment trial laban sa bise. Sa mga naghahanap ng trabaho dyan, mahigit 165,000 na trabaho ang pwedeng applyan sa Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment bukas. Ayon sa DOLE, isasagawang job fair sa halos 70 lugar sa buong bansa. Inaanyayahan ding pumunta ang overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa Middle East dahil sa giyera roon. Para sa iba pang detalye tungkol sa job fair, bisitahin ang social media account ng DOLE. Para po sa kampo ni Vice President Sara Duterte, labag sa konstitusyon ang naging takbo ng impeachment proceedings ng House Justice Committee. At makakapanayan po natin si Attorney Michael Powa, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Ma'am Connie. Magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. May pagkakataon na ho ba tayo, Attorney, na makausap po at makamusta si VP Sara sa kung ano ang naging reaksyon niya kaya sa naging takbo po ng pagdinig sa Kamara? Sa ngayon po, sa totoo lang, hindi pa natin napag-uusapan yan. Although may mga text exchanges kami, pero hindi naman namin napag-usapan yung hapon. Sabi nga ng defense team, hindi naman namin ikinagulat na rin talaga yung naging resulta ng botohan pagdating sa determination of probable cause. Okay. Naniniwala ho ang inyong kampo na labag sa konstitusyon na naging takbo po ng impeachment proceedings. Ano ho ang detalye ng basihan po ninyo dyan? Well, basically, yun po yung laman ng ating petisyon sa Supreme Court kung saan sinasabi nga natin na medyo lumampas na sa saklaw talaga ng Committee on Justice yung mga pangyayari. Siyempre, nandyan yung, ayoko na sana gamitin yung salita, yung salitang mini trial na yun po ay in fairness to the chairperson, Chairperson Luistro, sinabi naman niya na
into preliminary investigation. Ganun pa man, yun pa rin po yung naging pananaw namin, no, na merong mga paglabag dahil yung may mga aksyon na ginawa ang komite na mas nararapat dapat sa trial proper na at hindi dyan sa determination of probable cause. No? And syempre, second, nakita naman natin na ang parati nating sinasabi ay yung mga complaint o impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente, wala namang naka-attach na mga ebidensya to support sa mga aligasyon nila. At itong mga alleged pieces of evidence ay kinuha lang, no? After makapag-file na kami ng answer, after mag-waive ang mga complainants ng kanilang karapatan para mag-file ng reply, ginamit yung processes ng ng komite para makalap 'tong mga ebidensya na to. So ang sa atin dapat yung complainants, yung meron talagang ebidensya at basihan bago sila naghahain ng reklamo, hindi yung after the fact maghahanap na lang tayo ng ebidensya at in the hopes that something incriminating will come up. Just to clarify, ang ibig sabihin po niyan, dumulog na ho kayo muli sa Supreme Court? Hindi na po. Meron na po kaming petisyon doon. So hindi na natin kailangan dumulog ulit sa Supreme Court. Nagawa na naman po natin yan, no? Nung nagsisimula pa lang itong committee hearings. Yun na po yun. Yun na po yun. Okay. At sabi kanina ho ni Committee Chairperson Jervil Luistro, sa panayam po ng unang balita, kahit anay atakihin nyo ang constitutionality ng mga pagdinig, hanggat walang utos ang korte ay gagawin po nila ang kanilang tungkulin. Reaksyon lang po ninyo tungkol dyan. Tama naman po siya. Tama naman po siya. I agree. No? Unless magkaroon ng TRO, kasi po ako, no, I don't want to blur the lines of legality dahil lang or ibang posisyon namin sa posisyon niya. Tama naman po yun, hanggat walang TRO, meron naman po silang karapatan pagpatuloy ang kanilang ginagawa. Pagdating naman po sa plenaryo, sa tingin po ba ninyo ay maaabot yung botong 1/3 para ma-impeach po si VP? Well, yung ayoko pong mag-speculate kasi pagdating sa mga numero, dahil as you know, hindi bilang defense team, hindi na namin sinasama sa equation namin yung numero. Ang sa amin na lang ay maghanda kami sa anumang eventuality. Siyempre, tayo pa rin ay umaasa na ma-appreciate ng mga miyembro ng Kamara, meaning ang ating mga kagalang-galang na mambabatas, ma-appreciate din nila ang aming mga constitutional objections sa nangyari at kung paano nakalap itong mga so-called pieces of evidence. Pero ganun pa man, kung talagang magkaroon ng 1/3 or even more than that at may akyat ito sa Senado, handaan din naman po tayo. Yun naman ang pinaghahandaan natin kung talagang magkaroon ng impeachment trial. Ayon po kay Attorney Paul Lawrence Lim, na kapwa niyo abogado ng bise, ang mga ipininisintang ebidensya ng NBI sa House Justice Committee kahapon ay umunang inciting to sedition and grave threats ni VP Sara ay curated at spliced. Ano ho ang inyong masasabi dyan? Well, si Attorney Paul Lim po kasi, he's not part of the defense team but he's the counsel of the Vice President pagdating doon sa mga reklamong inihain laban sa DOJ. No, so I think his statement, I would just leave his statements and won't comment on that. Okay. Of course, we share the same position in terms of yung dapat kasi pag nagpapakita tayo ng mga videos, no, dapat ay napakita rin sa taong bayan yung buong konteksto at hindi yung mga piling parts lamang. Ganun pa man, these are things that we will confront and probably encounter, no, kung sakali man talagang magkaroon ng paglilitis sa Senado. Opo. At kung may trial na nga ho, dadalo ho kaya ang bise? Is it mandated? It will depend on the proceedings po, no? Kung kinakailangan na nandun ng Vice Presidente, definitely dadalawang Vice Presidente. But as you know, and as we've seen in other impeachment trials, di naman po kinakailangan na every trial day nandun yung Vice Presidente. Kung kinakailangan lang po, no, na nandun siya. Alright. Marami po salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, Attorney. Maraming salamat po, Ma'am Connie. At so ulitin po, thank you po for the opportunity para naman maihayag namin yung posisyon ng defense. Salamat po. Salamat din po, Attorney Michael Powa, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda ang ilang labor groups para sa kanilang kilos protesta bukas, Labor Day. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar!
Yes, Rafi, aabot sa 20,000 manggagawa ang inaasang makikiisa sa koalisyong laban manggagawa Mayo 1 bukas, no? At inaasahan na magmamarcha sila mula dyan sa may Welcome Rotonda patungo sa may Espanya hanggang makaabot ng Mindiola. Sa isang press conference sa Quezon City, inihayag ng koalisyon na binubuo ng mahigit 11 labor groups at kumakatawan sa lampas 200,000 na manggagawa ang kanilang panawagan para sa malakihang pagbabago sa pulisiya ng sahod at enerhiya ng bansa. Iginit ng mga leader ng manggagawa na lumiliit na ang halaga ng minimum wage habang tumataas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Kabilang sa mga panawagan ng grupo ang libreng sakay at loan moratorium, ayuda para sa mga pinakamahihirap na pamilya, pagbasura sa oil deregulation law, pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagpasa ng national minimum wage. Binatikos din nila ang umano'y kakulangan ng aksyon ng pamahalaan at kongreso sa isyu ng sahod at cost of living habang nanatiling mabigat ang pasanin ng mga manggagawa. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Hook na ang mga kapuso sa mga matitinding eksena sa GMA Afternoon Prime na House of Lies. Kung dati sa cake, ngayon naman ay sa juice bowl nginudgod ni Marge Beauty Gonzalez ang bilas na si Thea Cres Bernal. Yan ay matapos malaman ni Marge na may anak pala ang mister niyang si Paolo Mike Tan at si Thea. Sa likod ng intense na eksena na yan, isang masayang cast naman off-cam ang nakikipagkulitan sa mga staff at crew. Si Beauty sobrang kulit na napatakbo pa matapos kuna ng isang matinding eksena. Si Mike naman nakasmile lang at ipinapakita ang sampal ni Beauty. Isinare ni Cres ang behind the scenes ng panibagong intense na eksena na yan. Say pa ni Cres, tuwang-tuwa na naman daw ang Team Marge. Biro niya pa, tamis daw ng juice. Chika ni na Beauty at Cres sa Inyong Mare, happy sila sa set at masaya sa mga natatanggap na feedback. At yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.